Can I ask all of us to stand again? Let's all raise up our hands in honor and adoration to the King of Kings, to the Lord of Lords. Lord, you are worthy of all praises. You're worthy of all honor. We just thank you for this time, Panginoon, for your mighty presence, for your love, for your grace, that we are here again to receive a word, a revelation. I speak life to all of us today. I speak for open heart, open every hearts, Lord, to be transformed through your word. That this word will not be in vain, that we will go out in this place a changed person. That we will never be the same again. Hallelujah. We just thank you, Lord God, and we just honor you. You're most welcome in this place. Continue to move in your mighty own way. Bless every families that are here, every first-timers, every second-timers, third-timers. Lord, bless each and every one of us. I pray for an open heaven right now. Lord, open the heavens wide and pour out that love, that your spirit in us, Panginoon. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. And pakipatay na lang po yung ating piano. Baka bigla po ako mapakanta dito sa harapan. Ayan. Tapos na po yung ating praise and worship. Kaya mamaya na ulit tayo mag-worship kay Lord. Amen. A blessed Sunday to everyone po. Ayan, pakibati mo naman yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, a blessed Sunday. Ayan, praise God. Mainit na po summer na po ata talaga. Sarap na mag-beach. Ayan, this Holy Week. Madami na po atang nagbabaan kasi bakasyon na po ng mga estudyante natin. So madaming nagbakasyon. Pero praise God, palapakan po natin ang bawat isa because you are here. Amen. It's a privilege. It's an honor to be in the presence of the Lord. And I would like to introduce myself lang po. My name is Yvonne, or you may call me Von for short. I'm one of the primary leaders of Pastora Jeanette Giao and Pastor Lotter Giao. And ako po yung atasan ngayon to share the Word of God to us. And our pastor po nasa San Carlos, Pangasinan po sila sa isang church po natin, True Vine. San Carlos, he's there po, they're preaching, they're ministering to our mga kapatid po doon sa Pangasinan. Kaya let's continue to pray. Alam niyo po, we have a big mission. We have a big, may big mission po ang ating pastor. No? Because we have 7 churches. He is our senior pastor. That's why once in a while po, talagang he is going to Pangasinan, he's going to Hong Kong, di ba, Macau. Kaya, because they're expanding. They're expanding the kingdom of God. Amen po ba? And alam ko po, yung iba din dito, one day, you will be sent out by the Lord, kung saan man, di ba? Yung iba dito will be pastors, di ba? You're evangelists. Sabi nung song kanina, di ba? Send me, I will go to this city, to this nation. Alam niyo po, before we go to our city, to our nation, let's go first to our family. Because God is sending us to our family first. Amen? Because hindi lang po tayo ang saved, hindi lang po tayo makakaranas ng blessing, ng miracles, ng freedom, but we want also our family to experience, amen? The blessing of God, the love, the joy. Amen po ba? That's why our first mission place is our family. Amen? Kaya kung nandito yung pamilya mo, palakpakan mo po yan. Ayan, sabihin mo sa kanya, I am blessed to see you. Sige po, tignan po natin ang bawat isa. I am blessed to see you. Alam niyo po, there's a purpose. There's a God-given purpose po kung bakit po tayo narito ngayon. Sino po yung mga first-timers in the house? May I see the hands? Ayan, nakikita ko yung mga first-timers. Wow, praise God. Second-timers, third-timers, welcome everyone in the house of God. You are a family. We are a family of God. Amen? Amen. And our pastor po, shinare niya ang ating word last Sunday. Now we are in the series of Jesus Culture. And na-share po niya about discipleship last Sunday. Amen po ba? Can we just go back to that?
topic ng ating pastor. Yun po, no? Yung the culture of discipleship, he spoke about a disciple being a learner, a follower, imitator, and a committed apprentice. Yan po ang isang disciple na tinuro po ng ating pastor. And kung mapapansin niyo po, 'di ba, sa New Testament, a disciple is a learner. Kasi bakit? Unang-una, yung mga disciples for 3 years, 24/7, they learn about the Word of God, about Jesus. They sat in front of Jesus, learning about God, learning about the Word of God. Amen po? And a learner, follower, they follow Jesus wherever He go. No po, yan po yung a disciple. Inuulit ko lang po, nire-re-echo ko lang yung message natin noong Sunday. An imitator, ibig sabihin po, we imitate the example. We imitate our Lord Jesus Christ. And a committed apprentice. Kahit na anong mangyari, we are committed to Jesus. That's the meaning of a disciple. And this Sunday po, I would like to speak about parang part 2 ng about discipleship, the cost of discipleship. Amen. Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo, what is the cost? What is the cost? Ayan. Tignan mo nga yung katabi mo muna, before we go to the word. Tignan mo muna, magkano yung damit niyan? What is the cost? Ay, mura lang to, ukay. Diba? Ukay. Yung iba naman, ay, mahal to, branded. Yung sapatos, tignan mo yung sapatos niya. Ay, nakakahiya naman, old na to. Di ba? So, what is the cost? Ano kaya? Ano kayang presyo? What is the cost? Di ba? May pwede bang mag-model sa harapan? Hindi, wag na. Baka, di ba? Kasi, what is the cost of discipleship? So, nakikita natin dito, di ba? Tignan mo yung, uy, nakaalahas siya, what is the cost? Uy, may, di ba, yung damit niya, ang ganda. Uy, ang ganda ng sapatos mo, magkano yan? Tama ba? Uy, magkano yan? Ay, mura lang to. Okay, friend. Ay, talaga, nabili ko lang 150. O, diba? Mga taga-Baguio po talaga mahilig po tayo sa ukay, ano? Pero mga maporma po yung mga Baguio. Taga-Baguio kasi talagang kahit ukay, marunong. Amen? Diba? Kahit ang init, naka-jacket. Tignan mo yung katabi mo, diba? Amen, amen. So, what is the cost? Magkano? Ano yung presyo? You know, let us go to Luke 14, verse 25 to 35. Tignan po natin ito. Let's read this. So, during this time, a large crowd was following Jesus. Amen. So, as we are reading this verse, or this chapter, I want you to put yourself as if nandun kayo sa story. Diba? I-imagine nyo. Mag-isip tayo or basta imagine you are in this situation. You are in this place. So during this time, they are in a certain place. Di nabanggit kung saan. But just see a large crowd is following Jesus. Na-imagine nyo ba? Nakakita nyo ba? Habang naglalakad si Jesus at yung mga disciples niya, he looked at the people. Ang dami. Ang daming tao. You know what? Sabi nga, thousands of people. If you're gonna read more of the New Testament, sabi doon, thousands of people was following Him every day. Because people are desperate na magpagaling, pagalingin siya ni Jesus, di ba, makarinig kay Jesus. So a large crowd, parang ngayon po, no? A crowd is listening to me right now. Amen? So we are like, sabi mo ng 100 people, and that's a crowd. So during this time, mga ganun po, no? And He turned around and said to them, kinausap po niya yung crowd. And then next verse. Next po. Yan. If you want to be my disciples, hop, sabi niya. Okay. If you want to be my disciples, sabi niya sa mga tao, sa crowd, people, you must, by comparison, hate everyone else. Wow, that's a strong word. Tingnan po natin yan, ha. Your father, your mother, wife, and children, brothers and sisters. Yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. Hep, sabi niya sa mga tao, gusto niyo sumunod sa akin? Gusto niyo maging disipulo ko? This is what I demand. Sabi ni Jesus. This is what I ask. You must
Hate. Alam niyo po, anong pinag-aaralan ko po itong word na to? It doesn't mean na hate na parang sa atin ngayon. Sabi nga doon, it's idiom, sabi nila. It's parang idiom sa kanila. So, ang pinakaibig sabihin yan, to love less. Okay? It simply means to love less. So, ayan. By comparison, love less everyone else. Let's change the word hate from love less. Diba? Okay. You must, by comparison, love less everyone else. Love less your father, your mother, your wife, your children, your brothers and sisters, your boyfriend, your spouse. Sabi din niya dito, yes, even your own life. Even your own self. Diba? Naging uso po yung, love yourself. Diba? But sabi ni Lord Jesus, if you want to be my follower, if you want to be my disciples, this is what I demand. Love less your parents, your family. Ano sabi niya? Even your own life. Otherwise, you cannot be my disciples. Let's continue. But don't begin, and if you do not carry your cross, tama ba to? Okay. If you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciples. Next. But don't begin until you count the cost. Okay, dito tayo mag-focus ngayon. Don't begin until you count the cost. Diba, nabanggit ko kanina, magkano ang presyo ng sapatos mo? O yung sapatos mo, Kuya Mark, diba, mukhang medyo mahal. Yung mga ganon. So what is the cost? Don't begin until you count the cost, sabi ni Jesus. Bilangin mo magkano. Can I afford this? Kaya ko ba? Sabi niya, for who would begin, kinumpare ni Jesus ito, if you want to be my disciples, count the cost. For who would begin a construction of a building without first calculating the cost to see if there is enough money to finish it? So, kinumpare niya po ng paggawa ng bahay or paggawa ng isang building. Diba kapag gagawa ka ng isang project, gagawa ka ng isang bahay, may budget ka. Tapos, ipagkakasyahin mo yung budget kasi kapag kulang yan, pangit. Unfinished. Kasi ganun po kami, no? Ganun po yung namin, yung father ko, no? Tapos, kapag yung ginawa niya yung house, yung isang house namin, halfway. Hindi tapos, kasi sabi niya, kulang yung budget. Sabi niya. Kaya yung bahay namin, di ba, parang semento, hindi pa talaga kompleto. Kaya sabi ni Jesus, for who would begin construction? Di ba? If there is enough money to finish it. So next, ito po yung kino-compare ni Jesus. Otherwise, you might complete only the foundation. Diba? Before running out of money, and then everyone would laugh at you. And next verse. They would say, there's the person who started the building and couldn't afford to finish it. Next po, or what king would go, ito, kinumpare din ni Jesus, itong discipleship, or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat 20,000 soldiers marching against him. Next verse. And if he can't, he will discuss a delegation to discuss terms of peace while the enemy is still far away. So kung hindi nila kayang tapusin, hindi nila kayang labanan, I will discuss peace. Diba? Sabi nito, kinumpare ni Jesus. So you cannot become my disciple without giving up everything you own. Ayan. So, tignan po natin ito, no? What is the cost? Ano ang presyo? Kasi po, I'm telling you, salvation is free. Amen? You cannot earn salvation. Walang bayad ang salvation. Kahit masamang tao tayo, kahit mabuting tao tayo, it is, we can earn salvation. Amen? Because it is free. But discipleship is costly. Amen? It has a cost. Now, who wants to be a disciple of God? Amen. Ayan, praise God, lahat. So, tignan natin mamaya, baka kumonti na lang yan. Pero tignan po natin, Because if we are willing to follow Jesus, this is the cost. Next po. Tingnan natin ulit yung next verse. Salt is good for seasoning. But if it loses its flavor, how do you make it salty again? So,
Alam po natin lahat ang asin. Tama? Ano po ang trabaho ng asin? Pampalasa. Kasi bakit kung walang asin? Di ba? Ano ba naman yan? Walang kaasin-asin? Di ba kapag sa mga sa Ilocano ba yon? No? Awan pa sa asin mo. Yung mga ganon. Alam niyo ba yan? Yung salitang yon, yung word na yon, yung parang walang respeto. Ganyan. So it makes, asin makes the food flavorful. Di ba? It changes. Tapos it enhances the taste. That's why salt, anong sense, anong halaga ng salt kapag wala na yung alat niya? Diba? So flavorless salt is good neither for the soil nor for the manure pile. Tingnan nyo yung flavorless salt, sabi niya, it's no good na anymore for soil, kahit or sa tae, manure pile. Hindi na yan okay. So kahit itapon mo yung salt, wala nang halaga. So the main purpose of the salt, because God compares us to this salt. Diba? Sabi ng isang verse, we are the salt of this world. Amen? And flavorless salt is useless. It is thrown away. Anyone with ears to hear should listen and understand. Anyone with ears, sino po yung may mga tenga ngayon? Lahat po tayo. Amen? Amen. You know what po? And in this, nung sinabi po sa akin ni Pastor, Monday ba? Kasi dapat uuwi po kami ngayon ng Kalingap dahil sa Holy Week. Pero hindi po natuloy, ang mahal ng gas. Ano po? Grabe yung biyahe pa lang papunta. Dati nasa 2K, 3K. Ngayon po, di ba, times 2, times 3 na yung gas. Kaya wag na lang. Sabi namin, magtipid muna kasi grabe po yung nangyayari. Maiba lang tayo. Yung gas natin, lahat, diesel, tumataas na po lahat. Sabi nga nung iba, baka mas worse pa sa pandemic because the economies will crash. Talagang, it's crashing. No, talagang wala po tayong ibang aasahan kundi si Lord lang talaga. Amen? Si Lord lang po talaga kahit ano pong mangyari sa atin, basta meron si Lord sa buhay natin. Amen? Amen po. Kaya ngayon, in our situation, kung hindi ka aware, di ba? Kasi look at our world right now. Sabi ng isang pastor, wala nang ikakaganda, wala nang ikakaayos sa mundo natin. Ito na talaga yun kasi malapit nang dumating ang Diyos. Malapit na talagang dumating ang Panginoon. At kapag hindi natin inayos ang buhay natin, we don't become disciples of God. We don't go from believers to attenders to being a disciple. Kasi I want us all to understand na kailangan po nating mag-advance. Kailangan po nating mag-level up. Lahat po tayo ngayon. Hindi lang po tayo mag-stay as believers. Hindi lang po tayo mag-stay as, are you a Christian? Yes, I'm a Christian. Pero yung buhay natin, di ba, wala si Lord. Amen? Kaya po ngayon, I want us all to level up from being a Christian, taga-opo, or whatever it is, to being a disciple. Kaya sabihin mo sa katabi mo, let's level up to being a disciple. Amen. And, ito po ayun, yung sinasabi ko nga kanina, because of what is happening with the world today, wala pong assurance. Ang government natin, walang maibibigay na assurance sa atin. Ang trabaho natin, just look at pandemic, di ba noong pandemic, ang daming nawalan ng work. Kaya wala po talaga tayong assurance kundi si Lord lang. Amen? And let's go back to this. And let's go back to first verses in verse 25. Di ba sabi ni Lord, if you want to be my disciples, this is what I demand. This is what I ask. This is the cost of being my disciple. Unang-una po, first point that I would like to share to us today is to love God first. Love Him first. Kasi sabi po dito, love me first, sabi ni Lord. Sabi po niya, di ba? Ayan, asan na yung verse na yon? Let's go back to verse 25 ulit. If you want to be my disciples, you must, by comparison, hate, love less. This simply means love less everyone else. So, gaano mo kamahal ang nanay at tatay mo? Ngayon, ang pamilya mo, ang girlfriend mo, boyfriend mo, love them less and love me first. Unahin natin ang Diyos. Sabi nga po ni Pastor, naalala ko yung isang preaching niya. Sabi daw po niya kay Pastora, kay Mami, no?
hindi ikaw ang first love ko, parang ganon. Yun ang sabi niya kay mami. Siyempre si mami, si pastora natin, nagulat siya. Ha? Di ba? Sabihin niyo ng asawa mo, hindi, ang first love ko si Lord. Kasi ang tamang hierarchy pala, ang una, dapat sa buhay natin si Lord, yung spouse, yung asawa mo, yung mga anak mo, and then your family. Di ba? Ganun pala yung tamang, every relationship that we have, ang pinaka-hierarchy, si Lord ang mauuna. Kasi bakit siya yung priority? Amen? Siya yung nauuna eh. Kaya, sabi ni Lord, ito, mas mahalin niyo ko. Mahalin mo ko, sabi ng Panginoon. Ako muna ang mauuna. Love me more than your mother, your father, your friends. 'Di ba? Kapag Sunday, inaya ka, uy, panagbenga, tara na lang sa panagbenga, pasyal tayo. Pero may Sunday service, anong sabi ni Lord? If you want to be my disciple, love me first. Unahin mo ko. Mauuna talaga si Lord. At tignan mo ulit yung katabi mo. Unahin natin si Lord. First love ang Panginoon. Kasi bakit, kapatid? Alam mo, kapag first love natin si Lord, you will never go wrong. Hindi ka masasaktan. Amen? Ilang beses ka na ba nasaktan ng tao? Ilang beses ka na na-betray? Ilang beses na ba tayo nasaktan? Tignan mo nga ulit yung katabi mo. Pinapatawad na kita. Sabi mo sa kanya, kahit sinaktan mo ako noon, sige, pinapatawad na kita. 'Di ba? Kasi ganun po talaga ang buhay. Meron at meron. Makakasakit sa atin, ma-offend tayo, ma-offend ka ng kasama mo, ng family mo, ng spouse mo. Pero kapag si Lord talaga ang first love mo, you will easily forgive. It's easy for you to lay down your pride. Sige na nga. Diba? Ano yung magagalit ka na sana, pero sige na nga. Dahil mahal ko si Lord, pinapatawad na rin kita. Kasi, ayun pong sabi ng Panginoon you must be quick to forgive. Yan pong sabi ni Lord. Be quick to forgive. Kaya kung nag-harbor tayo ng bitterness, tignan po natin, baka hindi si Lord ang first love natin. Kung may mga unforgiveness pa sa buhay natin, baka hindi pa si Lord ang first love natin. That's why God is correcting us. God is redirecting us today na unahin nating mahalin si Lord. Amen? Ang tamang hierarchy, kapag katabi mo yung asawa mo, si Lord. Sabihin mo sa asawa mo, sa family mo, si Lord muna, si Lord ang priority. Amen. If not, you cannot be my disciple, sabi ni Lord. If not, you cannot be my disciple. You cannot follow me. And nabanggit ko po kanina that salvation is free. Amen? And alam niyo po, following Jesus is worth it. Being a disciple of Jesus is worth it. Masasabi ko po, as nag-start po ako as I was 17 po ako noon. And now I'm 31 pala. Bayan, nag-minus pa ng isa. Pwede, sasabihin ko sana ng 29, pero binago na tayo ni Lord. Hindi na pwede magsinungaling. Diba? And it's been, 14 years to 15? Mag-15 years na po. And my encounter was August. Naalala ko pa yon, August. And you know what po, when I started, kasi laking simbahan naman ako, alam ko naman yung salita ng Diyos. Pero there was no discipleship. That's why my life was, Sunday attender. Ganun, Sunday goer. Pag Sunday, mabait. Kapag Monday to Saturday, wala na, may sungay na. Diba? Sa demonyo na. Kasi, ganun po talaga yung buhay ko. Siyempre, hindi ko priority si Lord. Pero nung time po na I was invited in this church, I was discipled by Ate Kat, yung leader ko po na nasa New Zealand na sila ngayon. I was changed. Really. Kasi po, hindi enough na tinanggap lang natin si Lord as our Lord and Savior. That's the first step. The first step is to accept Jesus as your Lord and Savior. The second step, magpa-disciple tayo for us to grow. Amen? If we want to continue our relationship with the Lord, magpa-disciple po tayo. And sabi ko nga po kanina, ano yung disciple? Learner, imitator, follower, apprentice, committed apprentice.
And alam niyo po, masasabi ko, throughout the years, 14 years ng pagpabadisciple ko sa ating pastor, sa ating mga leaders, sa correction, for those years, masasabi kong it's all worth it. Because God changed my life and it included my family. God changed my family. Kasama ko yung family ko na nagsiserve kay Lord. Until now na may asawa na po ako, may anak na ako, will still serving the Lord. Kaya mga kabataan ngayon po dito, mga kabataan, your service to God is not just at your youth. Hindi ngayong kabataan ka lang. Hanggang may asawa ka na, hanggang may anak ka na, hanggang tumanda tayong lahat, maglilingkod tayo kay Lord. Amen? Because we are disciples of God. Amen? Hindi lang ngayon, kundi I am a disciple. We are disciples of God. Kasi ang disciples, committed. Apprentice, committed. Follower, committed. Learner. Amen? Pangalawa po, wow, nasa number 2 point na tayo. Give up everything for Jesus. Let's go back to the verse in Matthew. So you cannot be my disciples without giving up everything you own. Salt is good for seasoning. Yung kanina, yung verse kanina. Number 2 is giving everything up for Jesus. Anong ibig sabihin na ito? Kasi sabi ni Jesus, you cannot become my disciples without giving up everything you own. And alam niyo po, one part of that, pag naiisip ko yon, to give everything we own, alam niyo po, our pastor is a result. Our church is a result of discipleship. Alam niyo po ba yon? Sa mga hindi po nakakaalam, no, ikwento ko lang. Our pastor is a young pastor noon po sa Pampanga. We were a young family. Si AJ Agi, nasa 5'6" daw noon. Nung time na sinabi ni 6 and 4 ata, sabi ni Mami kasi. Nung time na sinabi ni Pastor Paul, yung senior pastor po natin, wala na po siya. Noon sa Pampanga, sabi niya, go to Baguio. Go to Baguio, start a ministry. And during that time po, no, maganda po yung business ng ating pastor doon. They're earning good kasi they have a business. Tapos nag-jeep po ang ating pastor, nag-drive siya ng jeep. Tapos at the same time, meron silang cosmetics na business. Ganun po yung life nila and it's going good. Tapos sinesend ang ating pastor dito. Sabi nga niya, wala naman ako narinig kay Lord eh. Sabi niya, narinig ko lang yung boses ng pastor ko. Kaya sumunod ako. Sabi niya. As nung time na yun, gustong takbuhan ng ating pastor yung diba, yung dito, kasi syempre, they will start all over again. Until he obeyed, because he is a disciple. He's a follower. And alam niyo po, nung time na they are starting, diba, so they started in the campus, ayan, sila Kuya Mark, yan po yung bunga, yan po yung mga pioneers natin, yan, sila Rodel, mga kasama natin, sila po yung talagang nag-start sa church natin. They were young people of God, mga bata. And then, alam niyo po, sabi nga ng pastor, tatawagin niya mga kabataan, papakainin niya sa bahay nila. After yun, wala na silang kakainin. So that's the hardship that they had to face. May mga anak pa sila. Di ba, kakain yung mga anak nila, kakain yung mga kabataan na ito, pero after that, wala na sila. Kaya during that time po, sabi nila, mga payat kami, sabi niya. Kasi, yun nga eh, di ba? Pero, alam niyo, because of obedience, because of discipleship, we are here today. Amen? Amen. Palakpakan po natin si Lord. I'm very, very proud. Diba na, pag naririnig ko yon, oh nga, praise God. Because my pastor obeyed, I am here, I am saved, I am changed. We are changed. We are transformed. At alam nyo po, throughout the years of Bible Way pa po noon eh, tapos ngayon through Vine, di tayo pinabayaan ni Lord. Yung rent natin, hindi siya nagkulang, hindi man tayo nalilate ng rent. Diba? Ang gaganda ng facilities natin, naka-LED wall pa tayo. Noon po, ang ano lang namin, diba? Ano lang? TV. Ano ba yun? Hindi pa TV eh. Manila paper. Tapos yung acetate, basta acetate, gano'n, uso-uso pa yon. Gano'n pa po kami noon. Ganun po, pero ngayon, diba? Darating ka na lang, uupo ka na lang. Amen? Komportable ka na, malamig pa, may mga electric fan, pero 'di ba? Let's pray for more electric fan, mainit na eh. 'Di ba? So,
Pero tignan nyo yung ginawa ng Panginoon. Never po tayong pinabayaan because of the obedience of our pastor, of our leaders. That's why I'm very, very grateful to our pastors talaga because they obeyed. And that's the classic example of giving everything up for Jesus. Alam nyo, some of you here, maybe in the future, tatawagin ka ni Lord to be a pastor in somewhere. Hindi mo lang alam. Pero yung iba dito, evangelists, missionaries, diba? Yung iba dito, you will preach the word of God to the campuses, tinatawagin ka ni Lord sa campus, wherever, kung saan man tayo tinatawag ni Lord, sa jail. Diba, may mga pulis tayong kasama ngayon because of discipleship, diba, they are ministering. Amen? Kaya po, alam nyo, may pag-asa ang buhay natin, may pag-asa ang nation natin if we are discipled. May pag-asa po ang buhay natin kapag may discipleship. Yan po yung masasabi ko talaga. Because I am a result of discipleship. Ayan, next. Tignan po natin in verse Matthew 4:18 to 22. One day, as Jesus was walking along the shore of Galilee, he was walking in the beach. Sarap mag-beach ngayon, talagang init. Bakit ba? Pangalawang beses ko na sinabi yung beach. Ayan, nagpaparamdam po ako sa asawa ko. Mag-beach na tayo. Diba? Walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers. Simon, also called Peter, and Andrew, sa magkapatid, throwing a net into the water for they fish for a living. So ano pong trabaho ng mga ito, mga taong ito? They're fishermen. So they're cleaning their nets during that time. And Jesus called out to them, "Come and follow me. And I will show you how to fish for people." Ano ang livelihood ng mga taong ito? Fishermen. Pero anong sinasabi ni Lord? Let's fish for people. Ha? Diba? Kapag siguro ikaw yon, anong trabaho mo? Diba? Let's go fish for people. Sabi ni Lord. Paano ako mag-fish for people? Diba? Siguro napaisip sila, no? Pero alam niyo ang nangyari? They left their nets at once and followed Him. Wow. Kalain mo yon, nag-resign sila sa trabaho nila para lang sumunod kay Lord. Diba? Naging issue yan, yung resign ba yon? Diba? Nag-resign para kay Lord. Diba? Hindi ko alam kung alam ng karamihan dito, pero naging trending yan. A little further away, up the shore, he saw two other brothers, James and John, magkapatid ulit, no? Kaya tignan nyo, no? God values family. Sitting in a boat with their father, Zebedee, repairing their nets. So inaayos naman nila, tinatahi nila yung nets nila. And he called them to come too. And anong sagot nila? They immediately followed him, leaving the boat and their father behind. So at once, wala nang ibang salita. Follow me, sabi lang ni Jesus. Kasi before this, alam nyo, meron yung time na nag-miracle si Jesus ng, di ba yung fisherman sila Peter, lay down your nets, sabi ni Lord, di ba they catch fish all night, but they caught nothing. Tapos dumating si Jesus, lay down your nets again, sabi ni Lord. And then, Lord, it's already in the morning. Kasi po ang fishing pala, dapat gabi kasi tulog yung mga fish, mas madali silang i-catch. Opo, tignan nyo yan. Di ko alam kung may mga fishermen dito. Tama po ba yung sinasabi ko? Hindi po kasi ako fisherman eh. Pero yun po ang alam ko, pagkakaalam ko. Kasi nanonood ako ng mga nung fishing videos. So bakit madaling araw sila nag-fish? Kasi nga, tulog yung mga andun sila sa mga bahay-bahay nila. Ganun ata. Ewan ko. Diba? And then, kapag umaga na, wala na sila sa bahay nila kasi nasa school na sila. Hindi na gets nung iba. Nasa school, fish, di ba? Ano ba tawag ng group of fish? School, di ba? May trivia kayo ngayon. Amen. Okay, so, that's so we've caught all night. We've tried to catch all night fish, but we caught nothing, sabi ng mga nila Peter. But because you say so, we will lay down our nets again. Sabi ng mga disciples. And then they lay down their nets. And alam nyo po, net-breaking harvest. Hindi enough yung boat nila to catch the fish. So they called their friends, tara, tulungan nyo kami. It's too much fish. Tapos after that event, follow me. Sabi ni Jesus. And
at once they left the fish and followed Jesus. Kasi bakit? Nakita nila na yung fish na uubos. Pag binenta nila, wala na yon. Pero yung naghihimala ng isda, ay, pag sinundan ko yun, di ako mauubusan. Amen? That's why they followed Jesus. Kasi bakit? What I do, I have no assurance. Siguro yun ang naisip nila, no? I have no assurance. Parang ngayon po, no? We have no assurance. With all the rising, di ba? Rising prices and the crashing economy. Kaya hindi po talaga natin alam. Malay nyo in the future, wala na namang sasakyan. Kasi nga yung, kasi paubos na rin ng ang fuel. So until April na lang daw, sabi nila, I don't know kung something. I don't know if that will happen. And sabi din na naririnig ko sa news, even fuel jets, paubos na rin. So possible daw, sabi ni President na flights will stop. Diba? So really, parang babalik ulit tayo sa pandemic. Tama? That's why itong mga disciples, they know that if they follow the source of the blessing, they follow the source of the miracle, they're secured. Kaya kapatid, as a disciple, if we follow the God of miracles, if we follow the source, ay nako, lahat ng resources natin kahit maubos yan. Wala kasi bakit we have the source. Amen. Amen. Kaya po talagang kapag sumunod ka kay Lord, hindi po niya tayo ihuhuli, hindi niya tayo pababayaan. That's why these disciples, they immediately followed Him, leaving the boat and their father behind. How about you? Paano kapag one day tinawag ka ni Lord? Diba? Go back to your hometown, go and preach the word, start a cell group. Diba? Yung one day mga mag-a-abroad dito, mga kabataan, pag tinawag ka ni Lord doon. Diba? Para pag tinawag ka na Lord magpastor. Amen? Para pag tinawag ka for a greater calling. Na hindi lang tayo uupo. Amen? Hindi lang tayo uupo na nandiyan ngayon, nakikinig ka ngayon because you want to learn. Ayan, because we are disciples, we are learners. And nung time na nawala po si Jesus for those, di ba, after 3 years, dinisciple niya yung itong 12 disciples na ito. 11. Plus, napalitan ng isa. If you're gonna study the Bible, di ba? Yung 12 disciples. After that, nung nawala si Jesus, mas nag-boom ang gospel. Kasi bakit? They separated. Nagiwa-hiwalay sila. But they conquer. They separate and conquer. They preach the gospel. That's why nagkaroon ng gospel sa Asia because of the obedience of the disciples. Malay mo, dahil sa'yo, nakinig ka ngayon, papadisciple ka kay Lord, your family will be saved. Your parents will be saved. Your siblings, yung dating magulong buhay, magulong pamilya, maaayos yon. Kasi bakit? Inaayos ka rin ni Lord eh. Hindi ka na sumasagot. Amen? Yung mga disciples, hindi na tayo sumasagot. Yung dating mas malakas ang boses natin kaysa sa nanay natin, ngayon, ay ma, gusto mong kape? Dati, anong ulam ma? Ano pa naman yan? Wala na naman. Mas malakas pang boses natin kaysa sa mga nanay natin, di ba? Pero dahil nagpapadisciple na tayo, anong kakaiba sa anak ko? Amen? Anong kakaiba sa kanya? Saan siya pumupunta? Di ba? They will see the transformation. And they will be impacted by that. Amen? Kaya po, possible, may pag-asa talaga ang buhay natin if we allow ourselves to be discipled by our leaders, kung sino man ngayon po ang nagli-lead sa inyo for the Lord, let us follow them. Let us follow them kung ano man ang sinabi ng ating pastor. Kasi bakit? Alam niyo po talagang obedience really is worth it. Lahat po kung aaralin niyo ang Bible, all the prophets, all the kings, lahat ng nag-o-obey kay Lord, sila talaga yung tinataas ng Diyos. Lahat ng nag-disobey, wala na sila. Amen? Let's go to the next verse. Next point. Number 3 po, I would want to share, is to deny ourselves. To deny yourself. This is what I demand. This is what I ask. Love me first. Give everything you own. And deny yourself. Bakit deny?
Ano po ang ibig sabihin ng pagde-deny? Uy, kayo na? Uy, hindi pa. Ganun ba? Pwede rin, di ba? Dine-deny niya ako, ate, kuya. Ba't ba tayo napupunta doon? Let's go to Luke 9:23 verse 23 to 24. Yan. Let's read this verse. 1, 2, 3, go. Isa pa. Grabe naman. Parang di kayo kumain. Isa pa. Kaya naantok po ba kayo? Tayo po tayong lahat. Sige, para lahat po tayo nakatayo. Hindi lang ako. Okay, let's read this word. 1, 2, 3, go. For whoever wants. Amen. Ayan. Sige, palakpakan po natin ang bawat isa. Ayan, praise God. Sumusunod na tayong lahat. Disciples na talaga kayo. Amen. Okay, makakaupo na po tayo. So, sabi dito, sa first pa lang, then he said, Jesus is speaking, he said to them all, if you want to be my disciple, you must deny yourself. Denying ourselves means we deny our flesh. We deny our flesh because alam niyo po, our flesh is sinful. Our flesh is our sinful nature. In Galatians 5:13a, you, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Ibig sabihin, noon, we don't indulge the flesh. Bakit? Anong problema sa flesh? Galatians 5:16. Let's jump to verse 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh, tingnan nyo to what is the flesh? Desires what is contrary to the Spirit of God. And the Spirit, what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So ibig sabihin po, our flesh and the Spirit of God is constantly at war. They are in conflict. Because, tignan po ulit natin dito sa verse 19. Jump natin. Because the works of the flesh, bakit in conflict sila? Because the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. That's why sabi ni Lord, deny yourself, deny your flesh, because your flesh is sinful. Your flesh is contrary to the Spirit. Because the works of the flesh is sexual immorality, envy, bitterness, unforgiveness, all of those things. Katamaran, isama mo na rin. 'Di ba? Procrastination, isama mo na rin. That's the works of the flesh. Yung alam mo, sinasabi ni Lord, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible. Pagod ba ko, Lord? Bukas na lang. 'Di ba? Naiintindihan mo naman ako, Lord. Thank you, Jesus. Tapos nakatulog ka na. Kinabukasan, Amen. Tama ba? Because the works of the flesh, alam niyo po ang flesh, ayaw ng Spirit of God. Ang gusto ng flesh, comfort. Ang sinasabi ng Spirit, no, you must be corrected. You must go out of your comfort zone. Tama? Ang sinasabi ng flesh, gawin mo lahat ng gusto mo. You only live once. YOLO ba? YOLO. Pero our flesh, those things, sabi doon, will not inherit the kingdom of God. Sige, do what you want. Pero in the end, you'll suffer. Amen? That's why, ayan, the flesh wants nothing to do with the Word of God. Yung tipong gusto mo, may mga times ba na ganon? Ako minsan ganito pagod na ako.
Di ba? Tapos alam mo, pag magbabasa ko ng Bible, di ba, ganyan. Tapos bigla na nakakatulog na pala ako. Di ba, sa pagod. Although, kaya minsan talagang kailangan mong tumayo, gisingin mo yung sarili mo. Because the flesh wants nothing to do with the Word of God. Ano pa? Di ba? Katulad, minsan sa atin, no? Buhay na buhay tayo sa mga reels, sa mga TikTok. Di ba? Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Di ba? Yung mga alam na alam mo yung steps. Pero kapag Word of God, ano nga ang verse yun, Ate Ibon? Ano nga yun? Di ba? Oh, sinabi ko lang hawak mo ang beat, may mga sumayaw na. Kasi sabi ko sa inyo, buhay na buhay tayo kapag sa mga ganyan reels. Di ba? Amen? Pero kapag dating sa salita ng Diyos, di ba, parang ngayon, naantok ka kasi bakit kakatapos ko lang kumain natin, busog ako. Grabe, 1 hour, 30 minutes lang naman ang Word of God, naantok ka pa. Pero kapag reels, kahit alas 12 na, di ba, launa na gising pa rin. Tignan mo nga yung katabi mo, ikaw Amen? Dami nakaka-relate, no? Because it's true. The flesh wants to scroll and scroll and scroll. Alam niyo, pag nasa-satisfy na lang tayo, na nafe-feed tayo ng pagsuscroll natin, kasi nakakapanood naman ako ng mga preaching sa pagsuscroll, sa reels. Pero kapag nasalita ng Diyos, di ba, wala. Kaya, mababaw Mababaw. Kapag andyan na yung challenge, wala na. Tama? Nagiging mababaw tayong Christian because we allow ourselves na ma-feed lang ng mga ganun, 30 seconds, di ba? Ma-feed tayo ng entertainment. Gusto natin masaya. Ayaw natin ng correction. Ayaw natin maiayos. Gusto natin nagtatago-tago. Ganyan po yung gusto ng flesh. No, ano pa? The flesh wants comfort, not sacrifice for the Lord. The flesh says, love yourself, do what you want. You only live once. Yan po yung sinasabi ng flesh natin. Pero alam niyo po, the Word of God says, love God first. Amen? Di ba? You remember our series about love? Ang first love talaga natin is si Lord, dapat. Pero ang sinasabi ng mundo, hindi, malin mo muna sarili mo, prioritize yourself. That's the teaching of the enemy. That's a lie. Kasi yung sinasabi ni Lord, unahin mo ang Diyos. Amen. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, unahin natin si Lord. Amen. Kaya ngayon, pag inaantok yung katabi mo, huy, diba? Gisingin mo siya. Gisingin mo yan. Talagang kapag ikaw inaantok, gisingin mo yung sarili mo. Because the enemy, ayaw ng kaaway na marinig mo siguro to para mabago ka. Tama? Ayaw ng demonyo na mabuksan yung isip natin. Oo nga, no. Ala, sorry Lord. Ayaw niyang ma-realize natin na mali pala yung actions natin. That's why God is correcting us today. Amen? Sinong na-hurt ngayon? Wala pa naman, tumatawa kayo ngayon. Pero sa totoo lang, di ba, deep inside, oo nga, ako yun. Di ba? Tumatawa-tawa tayo ngayon, pero talagang we really need to hear this. We need to deny ourselves, to choose to please God rather than our flesh, rather than men. Because we are not self-pleasers. We are not man-pleasers. We are God-pleasers. Disciples of God, we please God. Amen. We don't please ourselves. We please God first. Deny ourselves is choosing to please God more than our flesh. Amen? It's choosing God every day. Number 4, to take up your cross daily. Let's go back to that verse. Verse 27, yung kanina. Take up your cross daily. Bakit sabi ng Lord daily? Alam niyo ba ang cross? Diba? That's where Jesus died. Doon siya napako. Amen ba? Kaya bakit sabi ni Lord, take up your cross, your own cross, daily? Because the cross symbolizes death. The cross, this means, die daily. If you want to be my disciple, hindi na lang about denying yourself, you must advance to dying every day. The word obedience, ano yun? For us to obey, ano nasa gitna doon? To die. Ano nasa gitna ng die?
I must die so I can obey. Christ will live in me. Kasi bakit? Kapag hindi tayo namamatay everyday, yung desires natin, yung flesh, yung gusto ng laman natin, yun na naman ang nabubuhay. Yung disobedience, yan kasi yung gusto ng laman eh. Yung hindi nakikinig. Ay, sinabi ko na sa'yo, maling tao yan, pinipilit mo. 'Di ba? Di tayo nakikinig, nasaktan tayo. 'Di ba? Yung mga kabataan, mag-antay ka lang kasi, wait for the right person. 'Di ba? Pero pilit tayo ng pilit, mga kabataan. Are you here? Habang nag-aaral kayo, learn to respect your seasons. If you're still studying, respect your season. Do your best. Kasi bakit ang pagbo-boyfriend, pag-aasawa in the future, ano yan eh, lifetime na yan. Wala ka ng choice. 'Di ba? May narinig nga ako ba't ang aga mong dumating? Sabi niya, yung kawork ko noon. Kasi parang high school sweethearts sila. Tapos sila na rin ang nag-asawa. Tapos gino-joke niya yung asawa niya, ang aga mo namang dumating. Gusto ko pa sanang mag-try ng iba, mag-explore. Sabi ko sa kanya, okay ka lang, sabi ko. Gino-joke niya yung asawa niya, ganun. Diba? Kaya mga kabataan, ay nako, sinasabi ko sa inyo, mag-enjoy muna kayo in doing what you want, diba? Pag nag-work ka na, travel, enjoy your earnings, 'di ba? Mag-travel kayo, tapos i-enjoy nyo. Huwag nyo munang isipin yung mga pagbo-boyfriend na yan. Mag-focus muna kayo. What is your season today? Kasi pag nag-graduate ka, unlimited na yan eh. Amen? Pag nag-graduate po kayo, mga kabataan, listen. Pag nag-graduate kayo, akala mong pogi noon, ay pangit pala. Kasi bakit may mas pogi? Ngayon, mga kabataan, baka kayo pa nanlilibre sa mga boyfriend ninyo, mga kababaihan. 'Di ba? Kapag nag-graduate kayo, 'di ba? Kapag tapos successful din yung magiging boyfriend nyo, mapapangasawa nyo, let them, 'di ba? Because you are special. Alam niyo po sa amin, nung we were dating. Although yung ngayon naman, iba na kasi, 'di ba? Nag-share na sa pagde-date. Pero sa amin po, wow, ang haba ng hair ko. Talagang wala akong, ni piso, wala akong nilabas ha. Oy. Oo. Kaya mga kababayan, we deserve that. Kasi sinabi ng aking pastora, no, you are valuable. Sabi niya sa akin. Kaya mahal ang magmahal, sabi nila kay Joris. Na-disciple din po yung asawa ko. Mag-testify po siya mamaya kung ano nagawa ng discipleship sa buhay niya. Tinuruan siya, mahal ang magmahal. Kaya ganun talaga Joris, sabi niya. Pero hindi po siya nag-complain, diba? We were dating, ganyan. Tapos talagang nagsasubmit kami. Akalain nyo, no, I was 27. 27? He was 30, something ganon. And nagpapaalam pa po kami sa aming mga pastor when we go out. Because we value them. We are being discipled by them. Every time we go out, oh sige, okay, ganyan, sige, labas kayo. Kasi bakit we honor them, we love them. Oh, mag-iingat kayo don't go. Kaya talagang nag-guide kami. Yung purity namin during we were dating, masasabi kong glory to God. Because I was a virgin. Nung time na siya talaga. Masasabi ko kay mga kabataan ngayon, preserve yourself to the right person. Hindi nyo man siguro naririnig to. Kasi parang, medyo, di ba, sensitive. Talaga, ganon. Yes, but because I was discipled by our leaders. Lahat ng nanliligaw sa akin, sinasabi ko kay mami, kay pastora natin. Tapos one time, narinig po ng ating pastor, Mami, may nanliligaw sa akin sa ganito. Sorry, nag-chat sa akin. Diba, ang haba ng buhok natin, no? Diba? Pakitabi nga, mo. Diba? So, nung time na yun, kinukwento ko kay pastora natin, andun pa kami sa Mufam ko. I remember those times. And, alam nyo, biglang pumasok sa usapan si dad, si pastor natin. Kasi mami and daddy po ang tawag ko sa kanila. And sabi po niya, Bon, ako magmamili ng papangasawa mo sabi niya. Ha? Hindi. Ako ang mamimili ng mapapangasawa mo. Sabi niya. Napatahimik ako. Napatahimik ako. Ha? Sabi ko. Kasi may gusto ako noon. Pero, siyempre, ayaw nila. Tapos, ako mamimili ng papangasawa mo. Tapos, Mami, sabi ko sa kanya, ewan ko kay Dad. Sabi naman ni Pastora, pinasa niya kay Dad. Ewan ko kay Dad, sabi niya. Dad, yung pogi Sabi ko na lang.
Dad, yung pogi Ay, oo naman, tignan mo naman si Mami. Pangit ba si Mami? Sabi niya, oo. Oo nga. Ganda naman si Mami. So maganda ang taste ni Pastor. And during that time, of course, I was, siguro, basta working na ako noon. Ilang years, laging sinasabi sa akin ng pastor, o Ibon, kasi nagkakwento na naman ako kay Mami. Mami, may nagpaparamdam na naman sa akin sa trabaho, ganyan. May nag-chat sa akin, o Ibon yung sinabi ko Ganyan po siya, si pastor natin. Sinabi ko, anak Tapos, opo dad. Kaya minsan, nakakaya na mag-share kay Mami. Pero alam nyo, I still obey my pastors. Until such time, na one day, magkasama na kami nun ni Joris. Kuya-kuya ko po siya. Kuya Joris, yan ang tawag ko sa kanya. Tapos, because he is old. Para ko siyang Kuya RJ. Ganyan yung level. Tapos, magkasama lang kami. Nothing. We're just friends in the church. One day, I find myself na hinahanap ko siya pag wala siya. Yee! Diba? Kayo masyado kayo kinikilig. Because hindi ko man masyado itong nakakwento. Because this is part of discipleship. Nahanap ko siya, ganyan. Uy, wala siya. Pero hindi ko sinasabi pa kay pastora natin, kay Mami. Kasi nahihiya ako. So, parang nagiging crush ko na siya. Ganyan, nahanap ko siya Tapos, until nung time na, kailangan kong i-confess. Kasi I found myself, one day, ganun na lang parang bakit hinahanap ko siya lagi. Pinagpe-pray ko, Lord, tanggalin mo. Kung hindi pa panahon, kung hindi siya yung tao para sa akin, Lord, tanggalin mo tong feelings na to. Tapos the following Sunday, hinahanap na naman siya ng mata ko, nandyan siya. Okay. Ganyan. Diba? Uy, lahat kayo nakikinig, Diba? So, that's, nung time na yon, so hindi ko na kaya. Talagang nababother na ako. I'm super bothered already because of my feelings. And talagang ilang months yon, kasi pinagpe-pray ko muna, Lord, hindi pa panahon, ganyan, kung hindi mo pa talaga, hindi siya yung right person. Nawawala, pero babalik na naman. So ganon. Until, kinonfess ko sa ating pastor, kay Mami, na Mami, parang, bakit ganon? Ganyan. So, parang nagugustuhan ko siya, si Joris. Tapos, okay, sige, mag-pray ka lang, sabi nila. And then I didn't know, hindi ko alam noon. Nagpe-pray na pala sila noon. Nagpe-pray na sila because si Joris, nag-confess na siya kay pastor na gusto niya ako. So they were praying before na. And then so they were praying, baka maubos yung buhok mo, girl. Teka lang. Diba? Nagpe-pray na sila noon pala for both of us na i-reveal ni Lord kung ano man. So si pastor, pinagpipray na rin niya. Kasi nga, di ba, sabi niya, kung mamimili ng mapapangasawa mo, sabi niya. So pinagpipray na rin niya si Joris na ayusin siya, nagpa-disciple, nag-grow. Anong time na nag-confess siya sa akin, in front of the leaders, ang daming mga kumain kami. Alam niyo yung pagkain ko noon? Parang ang sarap naman, lamb ba yun Lamb. Social. Pero wala akong panlasa kasi bakit kinakabahan ako? Kasi syempre gusto ko rin siya Alam mo yung feeling na yon? Diba? Gusto kita, pinagpe-pray kita. Sabi niya. In front of our pastors, in front of many leaders, ano pa sila Aguinon, sila AJ. Well, you remember that? Sa Lemons and Olives. Ano pa sila Pastor Mags, yung pastor natin sa True Vine, San Carlos, sa Pangasinan. Andun sila noon. So talagang, tapos after that, our first picture, the four of us, nag-picture kami doon. So it started, pero hindi pa siya nanligaw noon. Hindi pa siya nanligaw talaga. Kasi nag-submit lang siya kila pastor. So nag-chat kami. Pero syempre tayo, pakipot, di ba? Kapag nag-chat, magantay tayo ng mga 1 hour, 2 hours. Ganon mga kababaihan magpakipot naman kayo. Huwag kayo masyadong istuget. Para talagang, they will value us, di ba? Ngayon, ganon. Tapos sabi niya noon, wala pa akong kachat. Sabi niya, kahit sinachat niya si Kuya Arman, tayo na lang magkachat, walang nag-chat sa atin, sabi nila. Silang dalawa ni Kuya Arman noon. Until, nung time na yon, di ba, he confessed, tapos, he started na nanligaw nung pinaalam niya sa aking sa father ko. That was September, nag-confess siya noon March. Tapos September pa siya nag-start. Nag-chat na kami noon. Pero talagang yung start na nagsabi siya naman liligaw ako, official na,
Dahil sabi ng pastor natin, magpaalam ka muna sa parents niya. So talagang alam nyo, because of that, we were guided. No, at that age, naisip ko nga nun, paglalabas kami, ang tanda na namin, kailangan pa ba namin magpaalam? Di ba? Parang ang ano naman, kasi bakit naman ganun? Di ba? Ang tanda na namin. Kaya na namin sarili namin, di ba? Pero hindi eh. We have to submit. We need to submit because many young people are tinitignan kami. And we want to be an example to all the young people na kapag nagpa-disciple ka, until such time, alam nyo po, 1 year kami, 1 year, 6 months, kinasal kami, and it was the wedding of our dreams, tapos wala kami naging utang, tapos talagang God is good. Until now, na lahat sa finances namin, never nagkulang, binigyan kami ni Lord ng business, 'di ba? Pinalago ng Panginoon yon. And that's because of discipleship. That's one part lang isang part lang yon. Yung sinabi ng ating pastor. Paano pag sinabi ng leader mo, sabi ng Ate Ibon, ako daw mamimili ng mapapangasawa mo, Di ba? Ay, naging tahimik yung mga kabataan. Parang, ate, may gusto na ako. Mag-submit tayo, ating mga pastors. Kasi bakit? Hindi ka ipapahamak ng ating pastor. Naayos nga tawagin ko nga po siya kasi magka-testimony siya. Palakpakan po natin si Lord. Kasi po, ito po yung sabi ng ating pastor. Hindi po ako to. Sabi po ng ating pastor, mag-testify din daw siya kung ano yung nagawa ng discipleship sa buhay niyo. O, di ba ang pogi? Di ba? Ayan, pogi po ako sa paningin niya, ayan. So, ibig sabihin pogi ako, di ba? Importante naman yung paningin ng asawa ko, di ba? Wala nang ano. Ayan, so, ayan, sabi ng pastor natin, mag-testimony daw ako. Ayan, simula binata ako hanggang nung kinasal ako, ayan. So, medyo mga 1 hour lang naman, di ba? Ayan, joke lang, eh. So, na-invite ako dito sa church 2015. Ayan, so, lumaki naman ako sa church noon, pero wala ring discipleship. So, yung lifestyle ko noon, dyan yung bisyo, naglalasing ako, naninigarilyo din ako. Ayan, so akala ko lang normal yon kasi dahil binata ako, lalaki ako, kaya ganun yung lifestyle ko. So, meron pa one time makikita ko yung young people din sa church namin. Makikita ko siya sa bar, nandun din siya. Tapos, anak pa siya ng pastor, so ay, normal lang pala talaga yun sa binata, sabi kong ganon. And then yun nga, na-invite ako sa church noon, 2015. Ang nag-disciple sa akin noon si Kuya Arman. Kilala niyo po ba yan si Kuya Arman? Ayan, si Kuya Arman. So, medyo yung namin, relationship namin yun, parang barkada lang kasi nung time na yun. Kaya ako, medyo hindi ako nag-o-obey sa kanya noon. Ayan, so meron nung time na yun kasi graduate na ako na nagre-review ako sa board exam. And then pumasa ako noon, in-invite ko si Kuya Arman, tara, meron kaming party dito sa bahay. Tapos, syempre, merong inuman noon. So, pinipilit ko siyang uminom noon na, ito, uminom ka. Ganon. So, wag mo akong papahiyain sa mga kaibigan ko, kuya, sabi kong ganon. So, nag-stand firm siya doon sa decision niya talaga. Kasi man of God siya eh. Amen. So, juice lang ang ininom niya, di ba? Ang bait ng discipler natin noon. So, ganun yung relationship namin. So, hindi ako masyado nag-o-obey. Andun yung time na inaway ko pa siya. Kasi, na-dengue yung kapatid ko. Sabi niya, alam mo ba bro, yung story ni Jonah? Kasi nag-disobey siya kay God, kaya nadamay yung mga tao dun sa barko. Sabi niya ganun. Ikaw kasi bro, hindi ka na nag-church eh. Sabi niya ganun sa akin na ganun. Sabi ko, Kuya Arman, merong outbreak ng dengue dito sa Brookside. Sabi ko, pati ba yung kapitbahay kong nagka-dengue, kasalanan ko. Nagka-dengue siya, gano'n. So, gano'n yung naging relationship namin until 2018. Ayun, 2018, sabi ni pastor sa akin, anak, sabi niya,
ako na ang magdi-disciple sa'yo, sabi niya. So, okay, sabi ko. So, sumunod ako, syempre. Pero this time around, kailangan mag-obey na ako, di ba? Kasi hindi ko, yung trato ko kay Kuya Arman na parang barka-barkada, gano'n, na dinidisobey. Hindi na gano'n kasi si pastor na magdi-disciple sa akin. So, sabi ko sa sarili ko, kung gusto ko talagang maayos, dapat itigil ko yung mga dati kong ginagawa. Amen? May mga bagay na iiwan ako. Ayan, so andyan yung pag-iinom ko, diba? Paninigarilyo ko. So, yan, wrong relationships and pornography. Ayan, so tama po yung narinig nyo. Meron akong struggle noon nung binata ako sa pornography. Diba? Alam niyo po, sa tagal-tagal ko dito sa church, wala po akong narinig na testimony patungkol sa pornography. Amen? Kasi po nakakahiya, di ba? Pag ikaw, lalaki ka, gusto mo yung testimony mo, chick boy ka, ganun. Kasi pogi ka, gano'n. Di ba? Pero sa akin iba eh. Yung struggle ko talaga is pornography nun. O natigil yung pag-iinom ko, to God, paninigarilyo ko. Nawala na yung mga wrong relationships. Pero yung pornography talaga, ang hirap. Ang hirap talaga nun. So, yun yung pangalawa na kailangan kong i-confess to kay pastor. So, nag-open up ako sa kanya, pastor, ganito yung struggle ko talaga. Mahirap sa akin to, pastor. So, ganun ka-importante yung discipleship kasi pinagpipray nila tayo at saka nagagabayan nila tayo. Meron po yung word na accountability. Amen. Sila yung parang nagiging accountable sa atin na sinasabihan natin sila. Tapos, sine-check up din nila tayo na, o anak, kamusta yung struggle mo? Ganyan. So ako, magsasabi ako kay pastor, ganyan. And then, ayun nga, syempre, naayos na ako. Inayos na ako ni Lord. Amen. So, hindi na ako nahihiya about my struggles, about my past, kasi binago na ako ni Lord eh. Amen. Ayan. So, syempre, dumating din yung time na, ayan, gusto ko nang mag-asawa, ganyan. So, but I was in a wrong relationship nga, di ba? So, mahirap talaga mag-desisyon kapag, involved yung emotions mo. Amen. So feeling mo yung emotions mo ang tama. Kaya nandyan yung mga pastors natin, yung mga leaders natin, disciples natin. Kasi sila yung nakakakita nung yung tinatawag na blind side. Amen. Parang sa driver, di ba? Nagda-drive ka, nakikita mo yung rearview mirror, side mirror, pero meron at meron pa rin pong blind side. Di ba? So, until eventually sinabi ko yun kay pastor, dinisciple niya ako. Tapos, ginaid niya talaga ako. Ganon. And, ang pinakatakot ko talaga dun is, magkamali ako dun sa mapapangasawa ko. Amen. Kung sino yung mapapangasawa ko. Sabi ko kay pastor nun, pastor, magkamali na ako sa lahat. Sabi ko sa kanya, wag lang sa mapapangasawa ko. Ayun. Amen. Kasi, kung sino ang mapapangasawa mo can either make or break your life. Amen. Kasi may narinig pa nga akong preaching noon na kung sino ang mapapangasawa mo is the second most important decision in your life. Amen. Kasi ang pinakauna, si Lord, di ba? Ayun, so, eventually talaga, inayos ako ni Lord through our pastor. And, syempre, nagabayan niya rin ako. Di ba? Papunta kay Yvonne. So, God bless the broken road, sabi nga, di ba? That led me straight to you. So, ayun. Alam niyo yung kantang yun, di ba? Ayoko kasing kumanta kasi hindi kasing ganda ng boses ko yung boses ni Yvonne. So, yun. Glory to God kasi alam ko na nung kinasal ako, nag-I do ako noon, tama yung desisyon ko noon. Amen. Dahil guided ako ng pastor ko, guided ako ni Lord. Ayan. And hindi pa doon nagtatapos. Sabi ni pastor sa akin, nak, ang pagdi-disciple, sabi niya, lifetime yan, sabi niya. So, ibang level naman itong pagdi-disciple natin ngayon. Pang meron ng asawa, ganyan. So, talaga kung gusto mong gumanda ang buhay mo, kailangan merong nag-disciple sa'yo. Ganyan. Kasi alam niyo po, napansin ko po sila Andrew, sila Pastor Mags, yung mga ibang leaders po natin na
malapit sa pastor natin is maayos po ang buhay nila, di ba? Kahit sa anong aspect po sa love life nila, talagang lahat sinasabi nila kay pastor, nagiging open silang ganon. Sa business nila, kaya umaayos din ang business nila, sa finances nila, yung mga struggles nila, ganon po, no? So ganon po ang discipleship talaga is being open, obedient talaga sa disciple. And yun po yung naging testimony ng buhay ko is napunta po ako sa tamang tao, di ba? Siyempre, pinag-pray ko rin kay Lord, yung maganda Lord, sabi kong ganon, di ba? At hindi naman nagkamali si Lord. Ayan, so, glory to God talaga. Ayan, so, meron na rin kaming anak. Ayan, malikot. So, kamukha ko din daw. Ayan, sabi na. So, pogi din. Ayan. So, yan, all glory to God po, no? So, sa atin po, masasabi ko lang, let's obey our disciplers. And maging open po tayo sa kanila. Ayun po, marami pong salamat. Ayan, amen. O, diba? Oh, lakas pala. Nilakasan pala nila. Ayan, diba? Praise God. Isa po yun personally sa aming dalawa talaga na mag-asawa. Ang laking bagay, ang laking tulong ng discipleship sa buhay namin. That's why, itong message natin today about the cost. What is the cost of being a disciple? Na unahin mo si Lord, mahalin mo si Lord, to give up everything, to deny yourself, and to take up your cross, to die daily. Amen? Kasi sabi din ng word, I must die so that Christ will live in me. Totoo po yun, yung hindi na nakikita ang sarili natin, hindi na nakikita si Yvonne, kundi si Lord na, si Christ na ang nakikita. Hindi na nakikita si Tonette, di ba? Kundi si Christ na ang nakikita, nag-iilaw sa buhay niya. Ganon. Amen? Na, ay, ibang klase yung taong to, napaka-faithful. Kasi bakit si Lord na ang nakikita sa buhay mo? Even in your finances. Alam niyo po sa amin din, sa every year we do first fruit. May mga moments, nag-struggle kaming dalawa, mag-first fruit pa ba kami? Pero sabi ng aming pastor, you give your first fruit because that's how you honor God. We obeyed our pastors. And hindi kami pinabayaan ng Diyos. Glory to God, no? And until now talaga, we've been married for going 3 years na po, mag-anniversary kami this June. And short time pa lang na ma-compared sa mga iba po dito na matagal lang kasal, matagal lang may asawa. Pero I can say, doon sasabihin ng iba na it's a honeymoon period pa lang, di ba? Pero because alam niyo po, glory to God, we are able to help one another. Nag-open siya sa akin, nag-open rin ako sa kanya. Tapos may mga words of wisdom siya, nako-correct ako at times, natuto ako sa pera, nakakapag-save ako. Kasi noon, nung single ako, wala. Diba? One time, big time. Yung mga ganon. Pag nagsahod, sige, tara. Pero because of him din, natututo talaga ako. That's why, sabi nga niya, it's the second important thing that you will decide is your husband or wife, yung papangasawa mo. Because that's lifetime. And discipleship is a lifelong relationship. Tandaan po natin yan. Huwag tayong lumayo. Alam nyo, kung sino yung mga kasama lagi ni Jesus sa Bible, di ba, sino ang lagi nating naririnig? Sila Peter, sila James, sila John. Sila yung laging naririnig natin, nababasa natin sa Bible. And look at the life of Peter. He became the cornerstone, the rock of the church. Di ba? He became the start. He was the pag alam nyo, di ba, yung when he prays for the sick, talagang nag-heal. Daanan lang siya ng anino niya, di ba, yung may sakit, napapagaling. That's how anointed Peter is. Kasi bakit? Nilapit niya yung sarili niya kay Jesus. Kaya alam niyo, discipleship is ilalapit mo yung sarili mo sa Panginoon at sa pastor mo, sa leaders natin. Amen? Hindi yung tago tayo ng tago, kasi may ginawa akong masama. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala. Amen? There's no shame. Ang mas nakakahiya yung mawala tayo kay Lord, yung magtatago tayo. Kasi di ba si Adam and Eve, nung time na nagkasala sila, what's the first thing they did? They hide. Di na sila nagpakita kay Jesus. God is looking for them. Adam, Eve, where are you?
We're hiding because we sin. Kaya alam mo ng disciple na nagkasala nagtatago. Pero alam nyo, the love of God, the grace of God is enough. Kahit na may mga ganyan kasalanan, kahit na may mga failures, God is gracious enough to forgive all sins. Sabi nga ng salita ng Diyos. Kaya, whatever failures, kasi alam nyo po, lahat po tayo may struggles. Sabi nga, di ba, ni Joris, yung struggle niya sa pornography, parang sabi niya, nakakahiya. Yung iba din dito, di ba, parang nakakahiya sa pornography, sa lust, sa finances. May struggle ako sa finances. Pero alam nyo, if you confess, di ba, God is faithful. If you confess it to God, God is faithful and just to forgive all sins. And itong dying daily, yung last natin na point, sabi doon to daily, die daily. Bakit every day? Bakit sabi ni Lord, kailangan yung mag-pray? Kailangan mong mamatay every day. Kasi diba, bakit? Yung flesh. As I explained kanina, yung flesh natin, kapag mas napapakain natin yung flesh natin, mas malakas ang flesh natin. Example, yung isang farm, ay yung isang, may aso siya. This is in, I think, Sol 1 ito. May aso siya. May white dog siya and black dog. Tapos, pinaglalaban niya. Pero every time, alam niya kung sinong mananalo. Itong may-ari ng dogs. So, nagpupustahan sila, ganyan, nagpupustahan. Tapos, minsan nananalo yung black, minsan mas malakas yung white. So, tanong ng mga tao sa kanya, bakit alam mo lagi kung sinong mananalo at matatalo? Sabi ng mga tao doon sa may-ari ng dogs. Tapos sabi naman nitong may-ari, ganito kasi yun. Pag time na ng labanan, pag malapit na yung labanan, mas pinapakain ko yung white dog. Mas hindi ko pinapakain yung black dog. Kaya kapag pinaglalaban ko sila, alam ko kung sino mananalo. Kasi bakit sila yung white dog, yung mas malakas. Alam ko na yung mananalo na is yung white dog. Kapag naman minsan, alam kong mananalo yung black dog kasi bakit? Pinakain ko siya ng pinakain, ginutom ko naman yung white dog. Anong ibig sabihin nun? When we feed our flesh, when we give in to the desires of our flesh, mas malakas ang flesh. Natatalo yung spirit. But when we feed our spirit with the Word of God, with worship, with discipleship, we listen to our pastor, when we feed our spirit, mas lalakas yung spirit natin, mas hihina yung flesh. That's why, ganun po, no? Tayo as disciples, we must feed our spirit. Kasi bakit ganun? Gusto ko namang magbago, pero bakit ang hirap? Bakit ganun? Hindi ko kaya. Gusto ko namang magpa-disciple, pero nahihiya ako. Alam nyo, minsan it's also a decision. Kailangan mo lang mag-decide. Mali-mali kasi yung decision natin. Ayoko magpa-disciple. Hindi ko kaya. Mali yun, kapatid. Kasi alam nyo po, sabi ng Bible, you cannot see the kingdom of God. Let's go to Matthew 7:21-23. I will end on this verse. Matthew 7, verse 21-23. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name, cast out demons in your name, perform many miracles in your name, but I will reply, I never knew you, get away from me. You who Kasi po, this is crucial in our situation today, sa buhay natin, sa mundo natin ngayon. Kasi malapit na pong dumating ang Panginoon. That's why we need to fix our decisions in life. Kailangan na po nating ayusin. Kailangan nating mag-move from being an attender, from being a Christian, from being a believer, to being a disciple. Kasi bakit? Sabi nga doon kanina, di ba nabasa natin, you cannot enter, you will not inherit the kingdom of God. Tapos, ang title po kasi ng chapter na to, if you will go to this chapter,
Title po niyan, The True Disciples. Sabi niya doon. So, ibig sabihin, ang hindi tunay na disciple ng Diyos, sabi niya dito, kapag dumating ako, sabi niya, not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. On Judgment Day, many will say to me, Lord, Lord. Madaming tatawag sa Panginoon on the last days. Pero yung mga tunay na disipulo lamang ang makaka-inherit ng kingdom of God. Amen? This is the cost of discipleship, kapatid. The cost is to love God first. More than your wife, more than your husband. More than everything, more than your job. At kapag mas mahal mo si Lord, you will love Sunday service, you will love the process, you will love serving in the church. Hindi mo iisipin na nang tumigil kasi bakit I love you, Lord. You love God first eh. Yung gustong-gusto mong mag-attend ng Sunday service, ng mga conferences, kasi bakit? You love God first. Alam mo, we are so focused on our work, on our whatever we are doing, pero can't you see what is happening around us? There's no security. There's no assurance. Huwag kayong umasa sa mga malalaking companies na meron kayo ngayon. Kasi bakit? Pag hindi natin alam ang economy natin. Diba? We put our confidence on people. Kapatid, it's time to put our confidence in God. Sa inyong mag-asawa, sa mga mag-asawa dito, don't put your confidence with each other. Put your confidence in God. Kaya nga lagi kong prayer po sa asawa ko, no, Lord, I trust in you. I trust you that you are changing my husband. Yun ang lagi kong prayer sa kanya. You're the one changing my husband. Kasi kay Lord lang ako maasa. Kasi si Lord lang talaga ang pag-asa natin. Amen? And narinig niyo po, ang dami pa. Ang dami pang kwento ng discipleship, pero that's part of it. No? Kasi during din time na I was college, diba, college ako noon. Tapos kapag sinabi ng pastor ko, ng leader ko, mag-invite tayo, kapag sinabi niya, ito, gawin mo to, Yvonne, ganyan. Talagang I do my best. I do my best to obey my pastors. Tapos, alam nyo, yung personality ko po kasi, hindi ko kayang magtago, maglihim, ganon. Parang nasanay ako. Nasanay ako na kapag may nililihim ako, hindi ko kayang, alam mo yon, ang hirap maging plastic. Alam mo yon, na nakakahiya sa pastor ko, kaya pag talagang sasabihin ko, sinasabi ko. Even din sa amin, pag may may nagiging hatred ako in my heart, may time na natulog ako, na ganun yung feeling ko, ganyan. Hindi ko alam, may misunderstanding kami. Tapos kinaumagahan, ang bigat pa rin ng buhay ko, ang bigat ng puso ko. Sabi ko, hindi ako ganito. Sabi ko, hindi ko kaya yung ganun. Diba? Kaya talagang I speak to him, I talk to him, ganito, na-hurt ako sa ganyan, ganito. I confess it to him. I also confess it to our pastors, our leaders. And then we are being guided. Even as husband and wife, kaya po, nag-PPID kami, 2 kami, 4 kami. Si mommy, dad, tapos kaming 2. And we open our struggles. And there's no shame in every struggles. Kasi bakit? Pinapaayos nga natin eh. Amen? Inaayos nga tayo ni Lord eh. Amen? Kaya it's time for us to go deeper. It's time for us to level up. It's time to be a disciple. Amen? I can say, it's all worth it. Tignan nyo ang pagsunod ng ating pastor. We are here today. Amen? Because of the obedience of the disciples in the book of, diba, nung time, disciples ni Jesus, we have the gospel. Because of their obedience. And this is my question to all of us. Are we serious in being a disciple of God? Are we serious in being a follower of Christ? Are we serious in allowing our pastors, our leaders to disciple us? To lead us deeper? Kasi bakit? If you want to be a disciple, you must be all in. Ulitin ko if you want to be a disciple of Jesus, you must be all in. Kung meron pang mga tinatago,
Meron ka pang mga iniipit-ipit na akala mo nakakahiya. Alam mo kapatid, mas lalong iniipit, mas lalong bumabaho, mas lalabas yan. Di ba? Parang body odor yan eh. Kasalanan parang body odor. Ay, iipitin ko parang di maamoy. Pero di ba, may amoy. Sisingaw at sisingaw. Lalabas at lalabas, kapatid. Amen? Ay, kadiri naman. Oo, kasi kadiri naman talaga ang kasalanan, di ba? Amen? That's why, alam nyo, today, I want us to confess, Lord, I am all in. Sino yung all in ngayon? Sino yung magpapadisciple? Sino yung mamahalin si Lord muna? Sino yung magde-deny ng sarili niya? Sino yung, wait lang, sino yung magsasabi dito, Lord, I give everything I have. I will follow you. Amen? Ibig sabihin ng I give everything I have, lahat din ng mga tinatago-tago natin, lahat ng mga secrets, darkest secrets, I give everything up. I surrender everything up. Yun yung ibig sabihin nun. Amen? We give everything to Jesus. We surrender everything. Amen? Ano pa? Who's willing to deny ourselves? To deny yourself, to deny your flesh. That we will feed more our spirit rather than our flesh. Amen? Because this is the cost. At kapag sinabi ni Lord, not anyone who call me Lord, Lord, will inherit the kingdom of God. Hindi lahat na nagsasabi na, Lord, Lord, kilala ko, sabi ng Diyos. Get away from me, I never knew you. Tama? Sabi pa nga niya. Kaya lahat po tayo ngayon, kung meron mang hindi tunay na disciple, we must change. It's a decision, kapatid. It's our decision today. Mag-decide ka ngayon, Lord, I want to be a true disciple. Kasi pag dumating ang Diyos, kapatid, magtatawagin natin ng Diyos, di ba, Lord? And if we are true disciples of God, He will recognize us. Amen? He knows us. Amen? Let's all stand. Yung question, are we serious about giving our lives to Jesus? Alam nyo, if we chase after the world, sabi ng iba, I can enjoy life without Jesus. Diba? Pwede ko namang ma-enjoy ang buhay ko without the Lord. Pero alam nyo, all those things, ang daming mayaman, hindi masaya. Bakit yung mga mayayaman, yung mga, look at the mga bands, ganyan. Their life is empty. Sabi ni Kurt Cobain, diba yung, di ko alam kung kilala nyo yun, basta yung vocalist ng isang band, ano kanya? Basta yun, nag-suicide siya. Ay, sabi niya sa suicide note siya, I have everything, I have money, I have women, I have drugs, but I am missing something, sabi niya. It's, alam mo yun, kahit na makuha natin lahat ng kayamanan, makuha natin lahat ng success, good career. But if we don't have Jesus, everything is futile, everything is hopeless. Kasi bakit? Jesus only brings hope. Si Lord lang talaga nakakapagbibigay ng hope, kapatid, ng pag-asa. Amen po ba? Kasi kapag wala si Lord, walang pag-asa ang buhay natin. Pero meron si Lord sa buhay mo, tapos nagpapadisciple pa tayo, ay talagang may pag-asa tayo. Amen. There's hope. May pag-asang umasenso ang buhay natin. Amen. Kasi dapat makinig lang tayo. Sabi nga ni Pastor Jonel, kasi si Pastor Jonel, one of the G12 pastors, ang mentor niya si Pastor Bishop Oriel. And sabi niya, kapag sinabi ni Pastor, ni Bishop Oriel, tatalon ako sa bangin, tatalon ako. Sabi niya, narinig ko yun, ha? Talaga? Ganun level? Sabi ko. Pero, sabi niya, alam ko hindi sasabihin niyo ng pastor ko kasi hindi niya ako ipapahamak. Oo nga naman. Ganun yung confidence niya, ganung level. Alam niya yung pastor niya hindi siya ipapahamak. Kaya kapatid, ang mga pastors natin, they only wants best for us. At alam nyo, kapag nakinig po tayo sa ating mga pastor, nagpa-disciple tayo, sino ang magbe-benefit nun? Tayo. Kasi sino ang aayos ang buhay? Tayo. Sino ang maaayos ang marriage? Tayo. Amen?
'Di ba noon, dapat nabuntis ka na, pero buti na lang, sinave tayo ni Lord. Ako, personally, kapag siguro wala si Lord sa buhay ko, ang dami ko na sigurong anak. 'Di ba? I'm from the province po. Talagang ang baba ng self-esteem ko. Ang tingin ko sa mga city people, ganyan, mga city people yan. Ako, probinsyana lang ako. But I never imagined myself I'll be here standing, preaching the Word of God because I was discipled. And one day, malay mo, ikaw din, tatayo ka sa harapan na to. Buti na lang, nakinig ako sa pastor ko. Buti na lang, dinisciple niya. Buti na lang, tsinaga ako ng pastor ko. Buti na lang, pinagpe-pray ako ng aking mga leaders. Kaya naayos yung buhay ko. Amen? True success is success with Jesus. Success in your career, your work, money, kung ano man ang meron ka, pero kung wala si Lord, talagang there's still emptiness. Amen? Are we all in? This world offers temporary things. This world offers mga walang satisfaction. Diba? Kahit we chase after money, we chase after fame, kahit pumunta ka sa club, diba? Mag-enjoy ka doon, inumin mo lahat ng alak kung gusto mo. Pero at the end of the day, it will leave us empty. All those things. Kaya this world will give us emptiness. Amen? But Jesus, if we give our lives to Him, if we surrender our lives to the Lord, if we disciple, if we give ourselves to discipleship, maaayos ang buhay natin. Amen. Let's pray together. Can we all close our eyes and let's all raise up our hands right now. Come on, right now. The cost of discipleship is that we love Him first. Begin to cry out to the Lord. Kung na-prioritize natin ang ibang tao, ibang bagay, begin to cry out and begin to say, sorry, Lord, sorry. Begin to ask God for forgiveness. Come on, sige kapatid. I want to be a disciple, Lord. I am all in. The cost of being a disciple is that we give everything up for Jesus. Uunahin natin si Lord. We will give our lives for the Lord, for the church, for the ministry. We will serve God. We will give our lives. Ngayon, hanggang mag-asawa ka, hanggang magkaanak ka, magkapamilya ka, mag-commit ka ngayon, Lord. I will be a disciple. Oh Lord, I am all in. Kung hindi ka nakinig sa leaders mo, kapatid, begin to say sorry to God. Come on, begin to pray, Lord. Kaya, mali yung nangyayari sa buhay ko kasi hindi ako nakikinig. Hindi ako marunong makinig. Come on, right now, just ask God. Say sorry to the Lord. Kung hindi tayo naging tunay na disciple. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige kapatid, just cry out to God, Lord, I want to be a disciple, a true disciple. I want to be a true disciple, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh God, hallelujah. If there's pride in your heart, di ka marunong makinig, surrender mo yan, kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on, let's humble ourselves right now. Okay, kapatid, just pray. Just pray right now for the Lord. Lord, I want to be a true disciple. Lord, from now on, change my heart. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. As we humble ourselves, oh, we humble ourselves to seek your face. Oh, we humble our hearts, Lord, fall on our knees, turn from our ways as we humble ourselves. Yes, Lord, to seek your
Jesus. Right now, just commit to God, kapatid. Sabihin mo kay Lord ngayon, Lord, this time I am all in. Lord, this time I am all in. Lord, this time I will commit myself to you, Lord, to my pastors, to my leaders. Come on, pray for that. Hallelujah, Jesus. If you're here in this place, you're a first-timer, second-timer, there's a purpose. Bakit mo naririnig tong message na to, kapatid? Because God is calling you to be a true disciple. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sige, just pray. Just commit yourself to God. Lord, I want to be a true disciple. A true disciple that loves you first, that will sacrifice everything, that will deny ourselves. We will deny our flesh, and we will choose to die daily, to take up our cross daily, because this is the cost. This is the cost. And Lord, in this discipleship, kami din na magbe-benefit, Panginoon. Kaya Lord Jesus, we commit ourselves to discipleship. Commit ourselves, Panginoon, to this great teaching. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Inaayos mo ang puso namin ngayon. Inaayos mo ang buhay namin. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. One, if you have your leader here, I want you to go to your leader and just say, just hug her. Diba? Sabihin mo sa kanya, ate, kuya, thank you. Or someone invited you in the church. Sabihin mo sa kanya, thank you for guiding me to go deeper. Sige, sabihin mo yan. Appreciate them. Appreciate your leaders. Appreciate your pastors. Kung wala ka pang leader, go to someone who invited you. Sabihin mo sa kanya, thank you for inviting me. Because through this, diba, naaayos ang buhay natin. Ayan, sabihin mo sa kanya, tapos sabihin mo sa kanya, I commit. Sabihin mo, ate, magko-commit ako, susunod ako. Sabihin mo sa kanya, I will commit myself to discipleship. Amen. Because we want to be transformed, we want to be changed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Glory to God. Amen. Even your family, kapatid, go to, if you have your family here, come on, hug your family. Let's serve the Lord together. Sabi mo sa Kanya. Diba? Because our family belongs to God. That's our declaration. Alam mo kapatid, may pag-asa tayo kung talagang sineryoso natin ang pagpapadisciple. May pag-asa ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may bagong pag-asa ngayon. There's hope. There's fresh hope to all of us. Diba? Kung wala yung leader mo ngayon, text mo siya. Ang pastor natin, sabihin natin sa kanila, diba? We say thank you. Appreciate them. You honor them. Diba? Give them gifts. Diba? Bigyan mo naman ng kape. Diba? Walang sahod yan. Yung mga pastors natin, mga leaders natin. Pero tignan mo, nagtsatsaga sila sa atin, tinitext tayo, tinuturuan tayo. Pero diba, kaya appreciate them. Kung anong favorite ng leader mo, milk tea, diba? Or kung gusto niyo ng lipstick, ang dry ng lips ni ate, kailangan niyo ng lipstick. O sa lalaki naman, anong gusto mo? Pastor, diba, kuya? Appreciate your pastors. Appreciate our leaders. Because alam niyo po talagang walang
Wala namang nakukuhang sahod ang ating mga leaders dito. Sa totoo lang po. Wala nakukuhang sahod ang ating mga pastor. But grabe yung pagtsatsaga nila sa atin. Amen. Let's all pray. Lord, salamat Panginoon for this wonderful day. Thank you Lord for this message. For teaching us the cost of discipleship. That this is the cost. We know the cost, Lord, and we will do the cost. We will pay the cost. We are willing to give, Panginoon, this cost, Lord God. Kasi kami din ang magbe-benefit, Panginoon, in this discipleship. Kaya, Lord God, salamat for this great message. For our pastors, for our leaders. Right now, we pray. Come on, let's pray for our pastor. For our leaders, for Pastora Jeanette, Pastor Lothar Giao, and the whole family. We pray for them right now for strength. And we pray for long life, healthy life, Panginoon, that they will enjoy the fruits of their labor, Panginoon. That they will enjoy, Panginoon, their life. That they will see your goodness. They will see the visions coming to life. That this church, Panginoon, will multiply, Panginoon, from this number to great number, thousands of people, Panginoon, because that's the dream, that's the vision of our pastors. And Lord God, we pray for that, Panginoon, for more revelation over our pastors, Panginoon. That you speak to them more, Panginoon. That they will help more people to grow, Panginoon. Lord, we all pray for all the leaders right now. Lord God, salamat sa pagtsatsaga ng bawat mga leaders na nandirito, mga nagdi-disciple. Lord God, Lord, lahat, Panginoon, we pray for strength, courage, boldness to all of us, Panginoon, that we will continue to go, we will continue to obey you, Lord God, because this is your word for us, Panginoon. Lord God, help us to be a good disciple. Lord God, we want to be a true disciple from this day on, Panginoon. Thank you for changing us, for opening our eyes, Lord God, for this revelation. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless everyone. Thank you.